Ops! Kamusta mga bossing? Naalala ko lang naman yung upload ko nung last year, August. After 1 year po nitong sniper, nag-upload ako ng mga issue na dapat alam nyo, na dapat alam ng mga bagong kukuha. Tapos kaya ako naman siya pinaabot ng 1 year bago ako magkwento tungkol sa mga issue na nababasa po natin. Kasi kung bago pa lang yung motor mo, bagong kuha mo pa lang, di ba? Eh di newbie ka, tapos magrereklamo ka dahil meron kang naramdaman na hindi mo naramdaman dun sa previous mong motor. Wala, parang hindi natin nabigyan ng chance. Ipitan, no? Ewan ko ba't dito ako umikot. Yun na nga po, kung mag-i-issue agad tayo ng mga negative nating comments sa motor natin, eh hindi natin nabigyan ng chance na makabanding po yung bago nating motor. Kasi nga kinumpara natin siya sa dati nating gamit. Eh okay lang naman din, kasi nga yung dati nating gamit mas smooth para sa feeling natin. Tapos dito hindi tayo masyado makapag-adjust. Marami tayong nararamdaman na hindi natin nararamdaman doon sa dati nating motor. Ang kailangan lang po natin doon, banding. Makakabanding dapat natin yung motor natin hanggang sa magkasundo na po tayo. Ako naman, dumating talaga ako sa point ng gano'n. Nakwento ko na kasi yun, di ba sir? Na bakit gumaganito? Bakit gumaganon? May mga nararamdaman po ako dito sa sniper noong time na yon. Tapos hanggang sa sinabi ko sa sarili ko na bakit ko irereklamo tong mga nararamdaman ko? Parang napaka basic naman. Hindi kaya talagang baguhan lang ako? Yun, dun ko naisip na oo nga, newbie ako. Kasi ang daming naka-sniper, enjoy na enjoy sila kung dalhin nila o ano ba yung mga pinagdaanan nila dun sa motor nila. Mababasa rin naman natin yung mga comment ng professional na sa sniper. Sila yung mga talagang dati ng owner na parang sinasabi nila na ano, ay, yan lang, ganyan po talaga yan. O edi, dun po, magiging magaan yung pakiramdam natin. Ganun naman kasi talaga, newbie po tayo eh, baguhan tayo sa sniper. Kaya marami tayong katanungan, marami tayong iniisip na mali agad pag gumamit po tayo ng bagong motor. Siguro yung ibang motor din ganun eh. Pag may binili kang bagong motor, malamang may maramdaman ka rin na ma-complain mo eh, na bakit ganito, bakit ganyan. Yun po yung natawag ko doon, newbie issue po lahat yun na naririnig natin sa sniper. Huwag na natin isa-isahin kung ano po yung mga napag-uusapang kamalian o issue ng sniper, kasi hindi talaga yun issue. Lusot natin sa truck. Pero tama lang din yun na maging ano tayo, mapagmasid tayo kasi binili natin yan eh. Tapos hindi tayo magiging komportable. Ano lang, hinay-hinay lang, yung wag agad iyak, parang ganun tawag nila eh. Iyak agad. Kaya ako hindi talaga eh, inaabot ko talaga siya ng 1 year. Hanggang sa naging wala, hindi po talaga issue yun. Pero nagpalit ako ng ano sir, throttle cable. Kung tutusin yung throttle cable ko, tatagal pa siguro ng 20 yun eh, 20 odo. Eh ganun po kasi talaga ang pagkakagawa ni sniper. Binago na kaya ngayon yun dito sa 155 ABS. Meron na kayang ano yun, silicone dun sa may dulo ng throttle cable niya. Sana meron na no, para hindi ka agad siya napupunitan. Kung napanood nyo naman din, ang dali lang magkabit ng throttle cable. Madali lang sa akin kasi nga meron na akong experience sa pagkakalikot. Ganun po yun eh. Kung may nararamdaman kayong kahit anong mild, okay lang na ireklamo na natin kaagad sa kasa. May mga nambabara nga sa comment minsan eh, huwag kayo dito magtanong, marami pong magagaling na mekaniko dito. Di naman natin masisi kasi, lalo na kung ngayon lang talaga tayo bumili ng motor. Sinasabi naman ng mga nagtatanong eh, pasensya na po, newbie. Ay bagong istasyon ng ano, bus. Ngayon naman, yung pagiging newbie, eh hindi po yan kapunahan or ikabababa natin kapag tayo eh mga newbie sa isang bagay. Nakaka-proud yun sa sarili eh, na meron kang isang bagong bagay na inaaral. Kaya wag natin ikahiya ang pagiging newbies natin dahil lahat naman sila eh. Lahat naman sila naging newbie. Ewan ko bakit may mga ibang natuto lang ng konti. Eh wala, mamaliitin ganyan. Tapos sasabihan ka niyan, basic. Oo, gaganunin ka po niyan. Pero may maganda namang klaseng tono ng pagkaka-basic. Meron lang talagang nagsasabi nun na may angas o may yabang siya. Sus, para yan lang. Basic. Ataw! Naging master siya, kaya binasic ka niya ngayon ng ano, nagmamataas yung dating. Meron din yung mga, ako gusto ko talagang iparating ganun lang eh. Huwag kayong mag-alala sir, basic lang po yan. O mga ganun klase lang yung tonohan ba. Pero pag sa mga comment, mami-misinterpret mo yun kasi words lang naman yung nakasulat doon, walang emotion. Yun ang malupit na mangyayari. Magkakaroon na ng ID yung lisensya. Hindi na ako maghihintay sa April. Kukuha na ako ngayong November. O kaya sagarin ko na. December po talaga ako eh. Sagarin ko sa December na ako kukuha. Para sigurado naman siguro. Sureball na yun na may stock na ng ID plastic.
Buti dumating. Good job po yan. Good job talaga yan sa ating LTO kapag nagkatotoo na release ulit ng ID. At saka ano pa pala, speaking of newbie, may nagtanong sa comment kung pwede second gear lang daw. Hindi po pwede yun, sir. Kasi pag second gear ka, ang tigas ng takbo mo nun, hindi pwede. Kung malapit ka lang siguro pwede. Halimbawa ganito, first gear oh. Ganito takbo mo sa first gear, tapos second gear mo, ganito ka. Oh, ganito ka lang din. Sobrang bagal po nito. Kung iha-highway mo hindi pwede. Third gear siguro pwede pa. Try ko nga dyan. Tatry ko third gear lang ah. O first gear. Kaya kasi natatanong nyo, natatakot po tayong dagdag ng gear. Baka mahirapan tayo. O ito second gear. Pero hindi po pwede talaga kung malayo. Hindi na nga kaya kapag ganito. Wala na, alanganin na to. Galit na yung makina. Lampas na sa 5,000 oh. Third gear ka na. Sa third gear ganito, galit na nga rin sir eh. At least fourth gear, lakasan mo loob mo sa fourth gear sir. Basta meron ka na experience sa pagmumotor, wag yung talagang walang wala. Nahihirapan po kayo eh. Ayun, third gear ko nga lang, masaklap sa damdamin yun. Kasi ayoko talaga na napupuwersa yung makina nito eh. Hindi ako nakasilong. O ito halimbawa, ito na, first gear ko na. Tatry ko dito ng second gear lang. O second gear muna kaagad. Kung ganitong magiging takbo natin, tapos pauwi tayo ng bahay, mabagal oh. Hindi pwede talaga sir. Try ko gumilid, wala, pangit, hindi maganda. Oh, third gear at least pwede na siguro to. Testingin ko nga hanggang dumating ako doon. Third gear. Pero masasuggest ko sir, wag mo nang gawin to. Kasi tignan mo hindi ka pa marunong oh. Tignan mo yan, pa-deliver mo na lang. Meron pong ganong option kapag bibili ka ng motor. Kung malapit siguro, hindi ko talaga masabi ng tapos eh. O mahirap magsabi ka ng tapos na pwede. Ito yung distansya ko pwede kasi ang babagal ng lahat. Third gear lang ako doon. O third gear pa rin ako niyan. Tapos syempre bumabagal na po sa second gear ko na. Tapos ilulusot ko dito. Yan oh, portal yan oh. Kaliwat kanan bus oh, portal bus. Parang alanganin tong dito ka nakapwesto eh. O, sarado oh. Unahan mo na yan kapag ganyan. Ayun lang, hindi ko masasuggest na ibiyahe mo po kung talagang wala kang alam. Tapos yung plano mo second gear lang. Wag na lang. Eto fourth gear, pwede na to. Para sa akin fourth gear na. Kung talagang dyan ka lang confident, panatag yung loob mo dyan sa fourth gear. Kasi ka semi-automatic. Yun lang naman po yung lahat na masasabi ko. Beginner's issue, newbies issue, baguhan. Yun lahat yun. Kaya nagkaroon po tayo ng mga iyak sa mga naramdaman natin. Konting bagay lang. Eh ako naman, eto, kahit pa paano nakikita natin 2 years old, lampas na. Yun lang po yun. Bigyan nyo ng time. Bigyan nyo po ng attachment yung sarili nyo sa motor. Hanggang sa magkasundo na kayo. O paano, hanggang dito na lang muna. Salamat!